Mekaniko tsaka pintor talaga ako, Herb. Tinatago ko lang. Hindi na ako nagbibenta ng bulok. Lamig na aircon. Lamig? Oo. Hi everyone! Si Boy AC Bulwak ay bumili ng bagong lupa upang doon ilagay ang bago niyang showroom. Sa video na ito ay panoorin natin ang discarding sa halip na kumuha ng permit sa kanyang business ay pagbili ng bagong lupa at paglipat ng kanyang business ang ginawa ni Boy AC Bulwak. Panoorin natin ang video na ito. Simulan natin ang video sa pagpapakita ni Boy AC Bulwak ng kanyang soon to open na garaheng ipapatayo. Herb, balita ako may pinagkakabalan ka ngayon. Secret muna. Kasi syempre soon. Parang may nakita ako sa likod mo na pinapormahan mo. Hindi, syempre, ngayon papakita ko na siguro. It's time na siguro. It's time. Para mapakita yung na-invest. Tinatago, Yung tinatago yun. nating, kahit na medyo mahina-hina, umarangkada pa rin naman. So, eto na. Ito na ang Soon. soon natin. Kita naman ang saya ni Boy AC Bulwak at sinabi niyang ito ang magiging new garage ng kanyang mga sasakyan. So ito na ating soon. Ay, sarap naman po tayo na ilang square meter to. Utang ina, ang sarap naman ng nabili mo, pare ko. Sarap naman ng nabili mo na lupa, pare ko. So dito na tayo Di-display. Ay, sarap naman ng garahe na to. So, ayun, extend new garage na pagpaparkingan ng AC Garage. Yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusuporta. Dahil po sa inyo to. Dahil Kaya- sa mga basher at saka mga views. Dahil sa mga basher to at mga viewers natin. Kaya nagkaroon ng ganito. Nagkaroon tayo ng ganitong parking. Ipinagmalaki naman ni Boy AC Bulwak na ang kanyang bagong garahe ay kalsada agad. Ibig sabihin ay kung magtutulak kayo pabalik ng kanyang garahe ay di na kayo mahihirapan. Abangan nyo mga bossing ko, medyo mas maganda-ganda na ang ating lugar dito. Oo, mas Hindi mabilis. na, Ransak. Hindi na Oo. looban. Hindi na masyadong looban. Kalsada agad. Kalsada agad, paglabas at pagpasok mo, Oh, yun. kalsada na agad. Yun, So kaya highway. gusto ko lang din kayo isama, Herb. Ikaw, Herb, sa na-invest ko. Ayun, grabe, ang ganda nito. Sobrang laki na ito. Ano masabi mo, Herb? Tangin Na kasha. si AC Garage Kasha dito, mga 30. Mapera din pala talaga. Mas Secret- mas lalo pang magkakapera. Simple ka lang, simple. Nakakatuwa kang tao. Napakagaling mo. Lalo pa ako. Habang tinira ka pala, meron ka na palang tinatagong Oh, investment. hindi. Ganyan kasi, Herb, pag ginigipit eh. Galing. Masakit naman daw ang panggigipit kay Boy AC Bulwak. Pero paano naman ang mga buyer na nabentahan mo ng mga sirang sasakyan at pinagsamaan mo ng ugali? Husay mo. Ba't kaya ganun no, yung mga tao pagka nanggigipit sila? Oh. Parang ang sakit sa loobin. Kaya. No, yung nanggigipit sila ng tao. Huwag naman ganyan. Kaya. Huwag ka naman ganyan. Huwag ka na. Parang naman gumagaya. Parang ka namang Erp. Ganun. Hindi ako ganun, Erp ah. Ganun ka rin naman ata, Erp. Pagka nanggigipit, pagkagipit na yung tao, gusto pang gipit. Ay, hindi. Iba ako. Paano ka ba? Ang na, elb nga ako sa'yo. Sumama nga ako. Tinan mo naman, oh, invest mo. Sarap po. Sana all, boss. Simple. So, ayun na. Maraming salamat. Okay. Peace out. Ang masasabi ko kay Boy AC Bulwak ay sana business permit na lang doon sa dati niyang location ang kinuha niya sa halip na bagong pwesto. Dahil ang halaga lang naman ng business permit ay 3,000 to 15,000 per year, depende sa kinikita ng business. Pero nagawa mo ang bumili ng dalawang lupa at magpatayo ng up and down na bahay, ay paniguradong kaya mo din kumuha ng business permit para sa pagbebenta mo ng kotse. Lahat ng business ay kumukuha talaga ng permit upang malaman ng mga tao na legal ang operasyon ng iyong business. Pero ayon kay Boy AC Bulwak ay kaya daw siya hindi kumukuha ng business permit ay dahil wala naman daw siyang pwesto. Marahil ay dahil bahay niya mismo ang pwesto ng mga sasakyan ay iniisip niyang hindi na kailangan ng permit, which is mali. Dahil kapag nagbibenta ka ng maramihan, katulad ng mga garantisabog na sasakyan ni Boy AC Bulwak, ay kailangan mo na itong kuhaan ng business permit. Nagkaroon naman si Boy AC Bulwak ng sign na mag-alaga na lang ng baka, sa halip na magbenta ng garantisabog na sasakyan. Putay ba na nag-walk-in dito ah? Uy, tayo walk-in. Kita naman sa mukha ng mekaniko dito sa shop na ito ang kaba dahil baka madawit sila kay Boy AC Bulwak. Ay, kamusta naman boss ang ating Nissan Almera?
Malapit naman tapos. Anong naging hatol? Basic lang. Yung sa Karens natin, binisit nyo lang din, no? Si Aling Karens, no? Nabinta na yun. Wala po, ginagamit-gamit pa namin para makita ng mga followers natin na tested talaga. Pami, babatiin ka, boss! Kaya, boss, ikaw, Pami, batiin ikaw laging galit. God master ako eh. Ay! Putang na, ano pala to? Tracking master pala to. Hindi pala ubra, airmat ko dito. Dito naman ay inamin ni Boy AC Bulwak na ang dati niyang binibenta ay bulok pala talaga. Hindi na ako nagbibenta ng bulok. Hindi na ako nagbibenta ng bulok. Puro sariwa na. Sariwa na. Dahil kay Garcia Auto Repair. Puta, pasok ang promotion Baka dumugin ka dito ng mga magpagawa, boss. Eh si si Makisi. Ayan. Tila may hidden technique naman itong si Boy AC Bulwak at ayaw pa niya itong ipakita. Huwag pambuga dyan. Oo, malupit to. Ako magbubuga. Mekaniko tsaka pintor talaga ako, Erp. Tinatago ko lang. Oo, yun. Nakatago lang. Ito naman pong si tatay ay todo iwas kay Boy AC Bulwak dahil baka makita ito ng kanyang pamilya at madamay pa pati anak at apo ni tatay. Yan si tatay. Tay, pa may gusto ko lang batiin or shoutout. Wala na. Bakit naman? Ba't wala kayong shoutout? Kapit. Ayon naman sa mga netizen ay ibig sabihin ng AC sa Boy AC Garage ay aircon at ito ang ipinagmamalaki ni Boy AC Bulwak. Lamig na aircon. Lamig? Oo. Master. Malamig talaga aircon nito. Bigla nawawalo. Erp, gumana na yung starter. Pero malaki. Gumana na yung starter. Oh, patay ka na. Nilagyan mo ba ito? Nilagyan mo? Hindi pa. O hindi pala, wag mo nalagyan. Malamig na ito. Baka mabubigat makina. Oo nga. Si Boy Garage. Ito naman po ang napansin ko dahil kung si Norman Mangusin ay may Casper, ito namang si Boy AC Bulwak ay may Nyor. Hanga talaga ako sa mga sidekick na ito dahil hindi nila iniiwan ang kanilang amo. Pwera na lang at bumagsak na ng tuluyan. Ano masahe mo, Nyor? Sa ating mga buyer ngayon na meron mga nag-walk-in pa rin. Solid. Sabi mo, walk-in na! Walk-in na! Kabayan, shoutout ka lang. Wala? Bakit naman? Sabi mo ba? Nyor! Nyor! Parang, ito na ang pagbabalik natin. Parang pogi ka dyan. Diba talaga pag mga binabash, no? Oo. Gwapo, no? Pugita. No? So, ano masahe mo sa ating buyer na nakapagbili ng CPX? Solid naman yan. Ay, ano ba wala masahe mo dyan? Solid yan. Sariwa ba talaga? Baka sabihin na naman ng mga scripted. Oy! Boss Dodge! Ang masasabi ko kay Boy AC Bulwak ay kumuha siya ng business permit at maayos na mekaniko. Ito ay upang maging legal lahat at maging maayos ang takbo ng kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagkuha ng magaling na mekaniko. Ang hirap kasi dito kay Boy AC Bulwak ay hindi siya mekaniko. Kaya kapag nasira ay ipinapagawa niya ito sa kanyang cheap siraniko na si Lowerd. Pero sobrang na-bash itong si Lowerd at ayaw na niyang gumawa kay Boy AC Bulwak dahil nadiskubre na hindi pala repair kundi pachi-pachi lang ang ginagawa ni Lowerd. Basta lang tumakbo ng ilang kilometro at bahala na ang makakabili. Kaya iniwan ni Lowerd si Boy AC Bulwak at nagpapagawa na lang sa shop si Boy AC Bulwak. Doble gastos tuloy ang nangyayari kay Boy AC Bulwak dahil hindi naman niya alam mag-ayos ng sasakyan. Isa itong paalala na kung papasok ka sa negosyo ay dapat alam mo kung paano ayusin ang binibenta mo. Hindi yung ipapasa mo sa makakabili ang sira at bahala na silang magpagawa. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.